May isang tao na pumasok at sa kanyang presensya nagbago ang lahat ng nakapaligid. Hindi nila ito sinasabi ng malakas, ngunit kapag pumasok ang isang sigma, biglang may pagbabago sa paligid. Parang huminto ang oras sa paligid niya. Ang mga taong dati tiwala sa sarili ay nagsimulang magduda. Lahat ay nakatingin sa lalaking hindi nagsisikap na mapansin. Hindi ito mahika. Ito ay isang uri ng enerhiya na hindi kayang gayahin o sanayin. Karamihan sa tao ay gumugugol ng buhay sa pagpapakita, pagpapakintab at pagpapanggap. Pagdating ng sigma, nasisira ang ilusyon. May nararamdaman silang kakaiba, kontrol na hindi ipinipilit, kumpiyansa na tahimik, at layunin na hindi nagpapakita ng anino ng pagtatanghal. Dito nagsisimula ang panloob na takot. Ang sigma ay hindi humihingi ng atensyon, ngunit natural na napapansin. Ang kanyang presensya ay nagbubunyag kung sino ka at kung ano ang kaya mong maging. Hindi natatakot sa mga tao, natatakot sila sa kung ano ang ipinapaalala niya. Kung sino sila sana kung hindi nila ipinagkait ang kanilang sarili. Hindi hinahabol ng sigma ang katayuan ay sumusunod sa kanya. Hindi niya kailangang magsalita upang patunayan ang talino. Sapat na ang kanyang katahimikan. May nararamdaman ang mga tao, isang hindi maipaliwanag na tensyon na nagdudulot ng paghanga at pagkaabalang sabay. Sinasalamin nila ang kanyang enerhiya nang hindi nila namamalayan. Gusto siyang sundan, sirain o gayahin, madalas sabay-sabay. Ngunit hindi iyon mahalaga sa sigma. Alam niya ang mangyayari kapag napagtanto ng iba na hindi nila siya makokontrol. Sila ang nagiging abala sa pagbabago ng kanilang sarili, hindi siya. 8 pangkaraniwang reaksyon ang lumilitaw sa mga tao sa presensya ng sigma. 1. Panggagaya. Sinisikap ng iba na gayahin ang kanyang kilos, pananamit at salita, ngunit hindi ito kayang kopyahin. Ang tahimik na kapangyarihan ng sigma ay bunga ng disiplina, karanasan at katahimikan. Maaaring suotin ang anyo, ngunit hindi ang esensya. Ang imitasyon ay laging nabubunyag. 2. Kompetisyon. Kapag hindi nila siya kayang kopyahin, nakikipagkompetensya sila. Ngunit ang sigma ay hindi nakikipagkompetensya. Ang kanyang tahimik na presensya ay sapat na upang magparamdam ng kahinaan sa iba. Ang kanyang pag-unlad ay hindi sa palakpakan, kundi sa sariling ebolusyon. 3. Pagsubok sa hangganan. Sinusubok siya ng iba upang makita kung totoo ang kanyang kalmado. Ngunit ang katahimikan ng sigma ay gawa sa disiplina at karanasan. Ang bawat pagsubok ay nagpapakita ng kanyang kontrol, hindi ng kahinaan. 4. Pagbubukas ng sarili. Ang iba ay nagsisimulang magtapat ng labis. Ang presensya ng sigma ay ligtas, ngunit hindi mahulaan. Nakikinig siya ng tahimik at dahil dito, ibinubunyag ng tao ang sarili nang walang sinasadyang manipulasyon. 5. Pagsubok na kontrolin. Sinusubukan ng iba na imanipula ang sigma sa pamamagitan ng posisyon, pangako o pakikipagtulungan. Ngunit naiintindihan ng sigma na ang kalayaan niya ay ang tunay na banta sa kanilang sistema. Hindi siya nadadala at sa bawat pagtatangka nagkakaroon sila ng panik. 6. Inggit at galit. Ang paghanga ay nagiging mapait. Ang katangian na dati hinahangaan ay ngayon pinupuna at sinasabing kayabangan o pagkasira. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa sigma. Hindi niya kailangan ipagtanggol ang sarili. 7. Panunubaybay ng lihim. May mga tao na silent observers, binabantayan siya sa bawat kilos, sinusubukang matutunan ang kanyang disiplina at presensya. Ginagawa nila itong blueprint, ngunit hindi nila mauulit ang kanyang pinagmulan. 4. Pag-urong. Sa huli, may mga magtatangkang lumayo, hindi dahil huminto sila sa paghanga, kundi dahil hindi nila kayang hawakan ang presensya ng tunay na kalayaan. Ang katahimikan at kalayaan ng sigma ay nagtutulak sa kanila sa pagmuni-muni at pag-atras. Sa kabuuan, ang sigma ay hindi kailanman humihiling na mapili. Ang kanyang presensya ang pumipili sa iba. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi sa salita, titulo o tagasunod, kundi sa katotohanang hindi peke at hindi kayang gayahin. Siya ang patunay na ang tunay na kalayaan ay nakakaapekto sa lahat.
at ang napili ay hindi kailanman naghahangad ng korona. Ang mundo ang natututo mula sa kanyang katahimikan